So, ito yung script ko dun sa Math Game Manager. So, dito, ito yung low first value, high first value, low second value, high second value. So, dito, ito yung mga variable para sa math operation at values. Ito yung mga range o random number na gagamitin sa math problem. Halimbawa, kung gusto mong ang random na lumabas number is mula 1 hanggang 10 is pwede mong gamitin ng range na ito, yung low first value and low second value. So, dito, and then dito naman sa first value at second value is, ito yung random na ito is papakita sa math problem. Kunwari, ang value na ito ay i-compute sa start method. Itong game text naman is, ito yung reference sa UI text element kung saan ipapakita yung math equation sa screen. So, ito, papakita ko mamaya yung sa UI text. Then, dito naman sa final value, ito yung final result ng operation or sagot ng math problem. And then, itong line naman na ito, itong apat na ito yung mga boolean flag na ginamit para malaman kung anong operation, kung addition ba ito, subtraction, multiplication, and division. And then, dito naman tayo sa void start. Paano nga ba gumana itong void start method? Random ito ng pag-generate number. Kunwari, pagka-start mo ng game is, ang first value at second value is, ang nakapaloob ay randomize. Kunwari, plinay mo yung game is, magra-random na magpapakita yung isosolve mong problem. Itong if, then I is equal to 1, is itong magde-debug ng adding. Then dito naman is, itong sa line na ito is, I is equal to 2 is, magde-debug lang siya ng subtracting. Dito naman sa pangatlo is, ito magde-debug lang siya ng multiplying. And then sa last is, magde-debug lang siya ng dividing. Then sa paglagin naman ng operation, maglalagin ito sa console, magpapakita sa console kung anong operation ng ginamit. Kunwari, ang debugging purposes niya is halimbawa, adding, subtracting, multiplying, and dividing. Then sa pagset naman ng mga flags, ituturing ito kung ang operation na ginamit is, ayun, ito din, adding, subtracting, multiplying, and dividing. And then, dito naman sa pag-update ng method. Para naman dito sa pag-update ng method. Dito naman sa pag-update ng method is, kunwari, i-refresh niya yung game text or para ipakita ang math problem kung anong operation ng pagitan ng ito, first value and second value. So, ayan. Ito yung sa, kunwari ito, first value and then add to second value. Dito naman sa pangalawa is first value subtracting to second value and then first value multiply by second value and then first value divide by second value. And then dito naman na tayo sa public void answer string. So dito naman, paano nga ba gumagana itong method na ito? Itong method na ito is kapag nagsubmit na yung kunwari, nagsubmit yung player ng sagot. So ayan, tatanggap yung answer string ng sagot. Magpapakita yun sa console. And then kapag ito naman sa int try parse is kunwari magpapakitang integer is answer value. And then pagkumpara ng sagot, kunwari ikumpara mo yung answer value sa itong answer value, ikukumpara mo dito sa final value is magiging random yung operation. Kunwari, kung tama yung sagot mo is magde-debug lang siya ng correct. And then dito sa, kunwari, ang sagot mo ay mali, magde-debug lang siya ng false. So, ipapakita ko yung console kung paano gumagana. So, ito. So, ito yung layout ng game ko. Dito sa hierarchy is event system, main camera, canvas, image, and then math game. So, ito na yon. So, dito sa may button is, nandito siya sa may inspector. And then, ayan, button yung nilagay kong text. Depende kung anong gusto mong ilagay. Then, dito naman sa enter text is,
dito na yung sa sinasabi kong UI text kung saan dito mo i-input yung sagot o sasagutan ng player. Then ayan, play natin. So ayan, randomize talaga siya yung pagpapakita ng number. So ayan, 3 minus 7 is equal to -4. So ayan, kung makikita mo sa console is, ayan, magpapakita debug log is correct. Then try ulit natin. So ayan, 5 times 5 is equal to 25. And ayan, debug log is correct. So, then try naman natin kapag mali yung sasagot natin. 6 times 8 is kunwari, lagyan natin ng 45. So ayan, magpapakita is debug log is false. So ayan. So yun lang.